Habi, kapalit si Paul Garcia para sa kulang na spot sa posisyon ng Ginebra? At Will Navarro, ito na ba ang dahilan kung bakit mas pinili niya ang KBL? So yan ang ating mga tatalakayin. So nung mga nakaraang araw lamang ay opisyal nang naging parte ng Busan KCC Aegis sa KBL itong former Magnolia player na si Will Navarro. Matapos i-anunsyo ng formal ng Busan sa kanilang social media account ang pagpirma ni Will Navarro ng kontrata para sa paparating na 2025-2026 season matapos ang kaunting stint niya sa team ng Magnolia sa PBA. Kung matatandaan nyo si Will Navarro ay na-trade sa Magnolia mula sa team ng Northport Batangpier bago mag-playoff sa 2025 PBA Philippine Cup kapalit nila Calvin Abueva, Jerry Cahamnisi at second round pick sa PBA sa season 51 rookie. Kung tutusin, ngayon nagmistulang walang napala ang Magnolia sa nangyaring trade. So malaki ang nawala sa Magnolia dahil ang player na to last conference si average 20.57 points per game, 10.57 rebounds per game, 1.86 assists per game at meron pang 1.14 steals per game. Sa laki ng nawala sa Magnolia, siya namang laki ng nadagdag sa team ng Busan, lalo na kung madadala niya yung laro niyang ito sa KBL para sa team ng Busan. At speaking of nawala, meron namang dumating dito sa Magnolia. Ito ay coach at bago sa katauhan ni LA Tenorio. Siya nga po pala, hindi ito ang unang pagkakataon na nasabit ang pangalan ni Will Navarro sa usapang KBL. Dahil noon pa man 2022, pasana nga po siya naglaro sa nasabing liga pero sa team ng Samsung Thunders. Subalit hindi natuloy dahil sa may kontrata ito noon sa Gilas Pilipinas at Northport na siyang may hawak sa rights nito na siyang na-drop ng Northport pa noong bilang number 2 pick sa 2021 PBA Special Draft. At nito lang, may lumabas na balita sa pinaka-latest update dito ng isang kilalang sports writer na nakabase sa US na si Mr. Homer Sison na siyang naglabas ng update na sinasabi rito sa post niya ito, credit po. Will Navarro's deal with KCC Aegis is worth 1.3 million a month for 1 year, source told. So ano sa tingin nyo ito? Ito na kaya ang dahilan kung bakit tuluyang iniwan ito ang Magnolia na nagtiwala sa kanya na siyang kinuha pa last conference at ngayon eto't wala na sa kampo agad nila. So ano opinion nyo rito? At dito tayo sa nabasa natin na patungkol kay Paul Garcia ng Ginebra at Javi Gomez Deliano ng Terra Firma. So batay sa post ni Ginebra, ako Mims, credit po. Trade idea, Ginebra, Javi Gomez Deliano. Terra Firma, Paul Garcia. Ayon nga sa mga balita, babalik na si Javi sa PBA at ang rights niya nga nasa Terra Firma pa. So itong magandang offer ng Ginebra, Paul Garcia. Alam naman natin na may ibubuga itong si Paul Garcia, hindi lang talaga makasingit sa lineup ng Ginebra. Dahil nga, nandyan sila Scotty at RJ at Maverick. Sa pag-alis ni Jamie, pwede itong si Javi pumalit, may depensa pa ito. Sa pag-alis naman ni Stanley Pringle sa Terra Firma, need nila ng guard, so pwede itong si Paul Garcia. So bilang opinion nga natin patungkol rito siguro para sa opinion natin, para sa atin, sasalungat tayo sa trade idea na ito. Okay naman siya, kaya lang sayang naman yung ibang player ng Ginebra na pwede ring bigyan ng chance para makalabas or mailabas ang mga kakayanan pa. So kung sa pagkawala nga ni Jamie Malonzo sa lineup ng Ginebra, may mga kaposisyon naman ito doon, especially sa forward position. Pwede mo ngang ilagay dyan itong sila Ralph, yung Jeremiah Gray, or pwede rin itong si Jason David. So mas kailangan ng Ginebra yung guard nga kung tutuusin na gaya ng Paul Garcia, lalot yung LA na guard na nawala rin sa kanila. So itong si Paul Garcia, eto hindi lang po ito puro shooting ang alam. Ito yung guard na malakas at napakasipag din pagdating sa depensahan.
So kulang lang talaga sa kanya yung pagtiwalaan, i-activate at bigyan ng tamang playing time yan. Yan ang kulang talaga sa kanya. At about kay Javi, mas kailangan siya ng terra firma ngayon. Need nila ng mas malaking guard like Javi. So batang guard ito kumpara mo sa nawala sa kanila. May edad na rin kasi si Stanley Pringle So bukod doon, marami pa siyang makakatuwang o makakatulong si Jeep like mga top picks. Pero kayo, ano ang opinion nyo patungkol dito?